Magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Okay, tayo pong lahat ay magsimula na po sa ating day 15 sa taong 2025 ng ating devotion. Tayo pong lahat ay manalangin po. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa panibagong pagkakataon at panibagong buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy po namin itong magawa, Lord God, consistently, yung spiritual discipline, Panginoon, having our devotion, Bible reading, Panginoon, sa araw-araw. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy po kami magkaroon ng lakas na nanggagaling sa inyo at mga instruction, Panginoon, kung saan ay paano namin magagamit yung buhay namin ng mas maigi at kalugod-lugod, Panginoon, para sa inyong pangalan at makapagbigay, Panginoon, ng kaluwalhatian para sa iyo. Lord, ang buhay po ng bawat isa ay tanging para sa iyo lamang at patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon, kapag po kami gumagawa, Panginoon, ng mga devotions namin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At makikita niyo po sa title, Authorized Personnel Only. Makikita po natin yung mga ganyang sign sa mga lugar na kung saan na hindi na tayo pwedeng pumasok. Actually, meron pa nga po yung unang word na do not enter authorized personnel only. Bakit po natin nasabi ganun na authorized personnel only? Basahin po natin yung Psalms chapter 15. Sabi po dito, O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sino karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa'y hindi niya sinisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa'y di nagkakalat ng kasinungalingan. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinapakisamahan, may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang, di nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao'y hindi matitinag kailanman. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Authorized personnel only. Sa perspective ni David, ni Haring David, siya po ang may akda ng Psalms na ito. Sabi niya, sinong makakapasok sa iyong templo? Ang tinutukoy po niya dito is yung tabernacle, sa time nila. Pero alam naman po natin that anyone can enter in the presence of the Lord. Ayun po ay makikita natin sa Luke chapter 23 verse 45 na nagkaroon ng nahati yung harang dun sa templo. The thorn was veiled when Jesus Christ died. Nung namatay na ang ating Panginoong Jesus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, nahati yung veil na yon at yun, nahati yung veil, yung harang doon sa templo, at anyone can enter the presence of the Lord, sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. Ito po yung present time na. Pero sa perspective ni David is, gusto niya, parang hinihiling niya sa Panginoon na sino ba talaga makakapasok sa presence ng ating Panginoon? O dun makakaniig at magkakaroon ng communion with the Lord. Pero authorized personnel only is because alam naman natin kapag meron ganun is hindi natin pwedeng pasukin yung isang lugar. Maaaring sa church may ganyan, may mga signage na ganyan. Na kapag may ganun, hanggang doon ka lang sa labas, pero di ka na pwedeng pumasok sa loob. Pero sa ating Panginoon, lalo sa kanyang presensya, is anyone can enter the presence of God. Pero, lagi po nating tatandaan ng sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21 na sinabi dito, si Jesus ang nagsasalita po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ito naman sa mga sumunod po na
the verses sa Psalm 15 is makikita po natin yung qualification na para kay David ang makakapasok dun sa presensya ng ating Panginoon is yung tinatawag nating righteous person, no? Righteous person. Ang ibig sabihin po is being righteous is living in accordance sa kalooban ng ating Panginoon, sa mga pinag-uutos ng ating Panginoon, no? Namumuhay na ang naaayon sa kagustuhan ng Diyos. That is a righteous person. Now, may mga definition po si David ng righteous person. Una po dito is yung nakalagay po sa may verse 2 na he walks with integrity. Sabi doon, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran, no? Integrity. O sinasabi natin kapag integrity, siya po ay mayroong good reputation. Ngayon kapatid, as we reflect po dito sa bagay na ito, do we live a life of integrity? No? Dito sa qualification ni David sa kanyang sinulat is, as we reflect, meron po ba tayong integrity? Nabubuhay po ba tayo ng merong integridad sa ating buhay? Na kapag wala nakakakita, tayo ay gumagawa pa rin ng mabuti. At kapag may nakakakita, gumagawa pa rin tayo ng mabuti. Ngayon kapatid, kung ganoon po ang buhay natin at nabubuhay tayo ng may integrity, we live a righteous life, no? At tayo po ay nabubuhay ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, no? No, madagdag ko lang po. Para mas maintindihan po natin that anyone can enter to the presence of God with confidence, no? Naalala, isang bagay na magandang halimbawa po niyan is yung isang bata na may dalang grades, no? Na maganda. Di ba po yung bata na yun kapag uuwi, excited? Excited siyang ipakita yung grades kasi may maganda siyang ginawa sa paaralan at gusto yun ng mga magulang niya. No? Pero kapag yung batang yun, at kapag umuwi siya, tatanggapin siya ng magulang at matutuwa yung magulang niya dun sa bagay na nagawa niya. Pero pag umuwi siya ng puro siya gasgas, puro siya galos, o madumi yung suot, hindi po ba matatakot umuwi yung bata? Kasi magagalit yung mga magulang niya. No? Makakapasok pa rin naman yung bata. Pero, ando dun yung takot. Wala yung confident na pumasok dun sa loob ng bahay. Kasi, meron siyang hindi magandang nagawa. Kapatid, sa pagpasok natin sa ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, is makikita po natin na dapat magkaroon tayo ng confidence na pumasok sa presensya ng Panginoon, lalo na kung tayo ay nabubuhay ng merong matuwid na pamumuhay. At kasama na dito sa matuwid na pamumuhay na ito ay tayo po ay lumalakad ng merong integrity or ng meron tayong good reputation sa ating community, no? Habang tayo ay nabubuhay, hindi naman tayo nabubuhay para sa tao, kundi nabubuhay tayo para sa ating Panginoon at gusto po natin na magkaroon tayo ng integridad. Na kung may nakakakita mang tao, is maka-Diyos pa rin yung ginagawa natin. At kung walang nakakakita sa atin, is maka-Diyos pa rin po yung ating ginagawa. May mga bagay pa rin na nakalulugod sa ating Panginoon ang ating ginagawa. Tayo lamang po makapagsasabi niyan, lalo na kung tayo na lamang mag-isa at wala na tayong kasama. Nabubuhay pa rin po ba tayo ng may integrity? Kung ganon kapatid, masaya po, may confident tayong papasok sa presence ng Panginoon at hindi po tayo mahihiya na makapasok sa kanyang presensya at hindi tayo matatakot, no? Isa po yan sa mga ibig sabihin ng righteous person. Pangalawa, a righteous person, sabi dun sa verse 3, siya po ay nagsasalita lamang ng totoo, no? And hindi po siya nagsisinungaling. Sabi dun sa may verse 2, yung sa may bandang dulo, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Totoo lamang po ang kanyang sinasabi. At hindi po siya nagbabanggit ng mga kasinungalingan sa kanyang buhay. Sabi doon, at ang kapwa niya hindi niya sinisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan, tungkol sa kapwa hindi nagkakalat ng kasinungalingan. Anong ibig sabihin nito? Being a righteous person, tayo po ay mayroong good relationship sa mga tao sa paligid natin. Kung kanina, good reputation, eto naman ay meron tayong good relationship sa kanila na hindi natin sila sisiraan, na hindi tayo magbabanggit ng kasinungalingan. Ayun po yung ibig sabihin ng righteous person. No? Tayong lahat ay
mai-apply ito sa buhay natin na wala tayong sisiraang tao. Lalo na sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, no? Sa bawat araw na dumadaan sa atin is wala tayong mga sisiraang tao. Hindi tayo magsasalita o magsasabi ng mga kasinungalingan laban sa mga taong iyon. At hindi tayo gagawa ng masama against sa kapwa natin. Dahil tayo pong lahat ay gusto natin maging righteous yung pamumuhay natin, no? Gusto natin maging matuwid yung ating pamumuhay. Kaya naman kapatid, kung kahapon lang is nakapagsalita ka ng hindi maganda sa kapwa mo, kung kahapon lang ay nakapagsalita tayo ng kasinungalingan against someone, kapatid, lumapit po tayo sa ating Panginoon at humingi po tayo ng patawad, kapatawaran sa kasalanan na iyon. Nang sa ganoon ay ang Diyos ay mapagpatawad, pero sa susunod ay hindi na natin siya uulitin at magkakaroon tayo lalo ng confident na makapasok sa presensya ng ating Panginoon nang walang takot na nararamdaman o hindi tayo nahihiya dun sa bagay na nagawa natin kasi nabubuhay tayo ng tama ng naayon sa kanyang kalooban. Pangatlo is, siya po ay nagbibigay ng respeto dun sa mga tao na may takot din sa Diyos. Yung sinabi ng verse 4, ang tinakwil ng Diyos ay hindi niya pinapakisamahan, mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Ano ibig sabihin po nito? A righteous person, para magpatuloy tayo sa matuwid na pamumuhay, is kinakailangan paligiran natin yung buhay natin ng mga taong matutuwid din. Nang sa ganoon na hindi tayo maligaw ng landas, no? Mahalaga po diyan yung small group, no? Kaya nga po ang goal ng small group is for us to be close sa ating Panginoon at magkaroon ng spiritual maturity. At yung Christ-likeness po, mangyari po sa bawat mga small groups. Ganun po dapat yung small groups. Hindi ang small group ay hindi ginagawa para may pagchismisan, hindi ito ginagawa para may siraan, kundi ito ay ginagawa para i-build ang bawat isa sa presensya ng ating Panginoon. Sabi doon, ang may takot sa kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. No? A righteous person, ang isa sa mga ginagawa niya is nagbibigay po siya ng respeto sa mga tao may takot din sa Diyos. No? Magandang practice po ito sa ating church na every Sunday is yung respeto na alam mo yun, ito, yung tao na to, sobra yung passion niya sa ating Panginoon. Hindi po natin para husgahan yung tao na yun, kundi para lagi siyang suportahan sa lahat ng ginagawa niya. Kasi alam natin na yung taong yun is ginagawa niya kung ano yung nakabubuti para sa ating Panginoon at nakalulugod para sa ating Panginoon. Panghuli is, a righteous person, siya po ay generous, no? Pag sinabing generous, maganda yung sinabi nung, hindi pa pala, yung kasunod po pala nun is, a righteous person is a man who has one word, no? Siya po ay mayroong isang salita. Sabi sa verse 4, pagkatapos dun sa, ang mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan, sabi dun, sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat, anuman ang mangyari, salita'y tinutupad, no? Ayun po ang isang matuwid na tao. Ayun po yung isang matuwid na tao na kung sinabi mo, gagawin mo, no? Let your yes be yes and let your no be no. Ang ganito pong paalala nun, na hindi po tayo basta gagawa lang ng hindi lang tayo basta magbibitaw ng salita, kundi gagawin din natin kung anong sinabi natin. Kaya pag sinabi mo na hindi ka malilate sa Sunday, hindi ka na malilate sa Sunday. Amen. Kaya pag sinabi mong gagawin mo na yung devotion mo, magiging consistent ka na sa devotion mo, gagawin mo na at magiging consistent ka na sa devotion mo. Kasi a righteous person, siya po ay may isang salita. Ang taong nabubuhay ng may katuwiran para sa ating Panginoon, lahat ng kanyang pangakong binitawan, siya'y laging tapat. At anuman ang mangyari, salita'y tinutupad. Kaya pag sinabi mo na papunta ka na, is papunta ka na talaga. Hindi ka pa nasa bahay at nagre-ready pa lang. Kapag sinabi mo na mag-church ka na every Sunday, gagawin mo yun every Sunday, hindi dahil sa gusto mong, hindi dahil para i-please yung ibang tao, kundi dahil bilang isang matuwid na taong nabubuhay ng naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, ikaw ay
gusto mong tuparin lahat ng iyong sinasabi. Kaya pag sinabi mo na hindi ka na magko-coke, hindi ka na magko-coke, no? Hindi ka na iinom ng coke. Tubig na lang. Yun. Pang huli at pang pinaka-last po is, sabi doon, a righteous person is a generous person. No? Hindi nagpapatubo ng kanyang mga pinautang, hindi nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ganda, no? Ganda ng sinabi. He is a generous person. Again, affected pa rin yung relationship sa mga tao sa paligid natin, sa pamumuhay natin ng matuwid, ng merong katuwiran, affected pa rin yung mga tao sa paligid natin. Why? Dahil ang sinabi doon ay hindi ipapahamak ang mga walang kasalanan. Nabubuhay siya ng matuwid at hindi siya nagpapatubo sa kanyang mga pinautang. He is a generous person. All out, no? Kung meron mang nanghiram, ibabalik iyon pero walang tubo. Alam naman po natin na meron yung specific na utos sa ating Panginoon na huwag magpautang ng may tubo, no? Nakasulat po yan sa Old Testament, sa Deuteronomy, at marami pong account niyan sa Bible na huwag magpapautang ng may tubo. Bagkus is tumulong ng buong puso, ng bukal sa kalooban. At yun po ang tunay na taong matuwid. At yung sinabi sa may dulo, dito na po ako magtatapos, ang sabi dito, ang ganitong tao'y hindi matitinag kailanman. No? Authorized personnel only. Kung ikaw ay isang taong matuwid, i-apply po natin yung mga bagay na ito sa buhay natin, sa araw-araw. Why? Sabi ko kanina, anyone can enter into the presence of God. At kapag tayo ay pumasok na sa presence ng Panginoon at alam natin, ginagawa natin yung mga bagay na ito, hindi po ba't mas masarap sa pakiramdam na pumasok sa presensya ng ating Panginoon habang ginagawa yung mga bagay na ito, kaysa sa pumasok tayo sa presensya sa ating Panginoon and yet meron tayong bagay na nagawa na hindi galugod-lugod sa Kanya. Hindi po ba't nakakawala po yun ng confident sa atin sa pagpasok natin sa presensya ng ating Panginoon? Of course, papatawarin naman tayo ng Diyos. Of course, bibigyan niya naman tayo ng panibagong chance. Pero mas masarap mong pumasok sa presensya ng Panginoon kung tayo po ay nabubuhay ng may katuwiran at naayon po yung buhay natin sa ating sa kagustuhan po ng ating Panginoon, no? When we enter into God's presence at ginawa po natin yung mga bagay na ito, yung sinabi dun sa may bandang dulo, ang ganitong tao'y hindi matitinag kailanman. Ang ganda po, no? At ang sarap po i-claim. We are secured when we enter into His presence and we live a life of a righteous life that is for God's glory. Kaya kapatid, sa araw na ito, i-apply po natin yung mga katotohanan na ito galing sa Biblia, na mabuhay po tayo ng mayroong integridad, magsalita lamang tayo ng mayroong katotohanan at huwag magsalita ng anumang kasinungalingan o kasiraan laban sa ating kapwa. Tayong lahat ay mayroong isang salita at nagbibigay ng respeto sa mga taong may takot din sa Diyos. At panghuli is tayong lahat ay generous to help someone, to help everyone para po sa kaluguran ng ating Panginoon. Kapatid, ngayong umagang ito, isa lang ang pangako ng Diyos sa atin. When we do this, we are secured. Pagpasok natin sa Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, tayo pong lahat ay secured at we will not be moved. Hindi tayo matitinag. Ano man yung dumating na problema, ano man dumating yung pagsubok, hindi tayo basta-basta matitinag. Hindi tayo magagalaw ng anumang hangin, anumang bagyo. Dahil itong bagay na ito ay yung bagay na kinakalugod ng ating Panginoon sa buhay po natin. Let us start doing this, yung mabuhay ng matuwid araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa inyong mga salita na nahayag Panginoon sa amin ngayong umagang ito. Alam po namin Panginoon na we're not perfect. Hindi kami Panginoon nakakasunod sa iyo araw-araw nang naayon sa iyong kalooban. Marami sa mga aspeto sa buhay namin is weak pa rin Panginoon, mahina pa rin at kailangan pang i-improve Lord God. But Lord, I pray and I declare Lord God na
Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na mangunguna sa amin. And we pray, Lord God, na patawarin niyo po ang bawat isa. Kung kami man pang Panginoon ay nasumpungan ninyo na nagkasala at nagkulang, Panginoon. Lord, dalangin ko po na para magkaroon kami, Panginoon, ng continuous relationship sa inyo at patuloy po, Panginoon, na lumago yung relationship na ito, Panginoon. Patuloy po kaming mabuhay na merong katuwiran, Panginoon. Sapagkat deserve mo, Panginoon, sa buhay namin, bilang kami, Panginoon, ng mga binago ng pag-ibig mo, ay mabuhay po kami, Panginoon, ng matuwid, nang naayon po sa inyong kagustuhan at hindi sa aming pansariling kagustuhan, Panginoon. Lord, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. And we believe also, Lord God, na ang mga tao na nakikinig, Panginoon, online, ay mas lalo mong pagpapalain. Continue to provide everything that they need, Panginoon. And naniniwala po ako na gagamitin niyo po yung buhay nila bilang isang magandang impluwensya sa mga tao na kapaligid sa kanila, Panginoon. At makikita po, Panginoon, yung buhay nila bilang isang patotoo na ang taong may relasyon sa inyo ay nabubuhay ng maayos, nabubuhay ng matuwid, at higit sa lahat, walang tinatapak ang mga tao. Lord, samahan niyo po kami palagi at kayo po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin. Maging matagumpay ang lahat ng gagawin namin sa araw na ito. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.